Nakakatawa lang na isipin at the same time medyo mag-iisip ka kung bakit gano'n ang sinasabi ng ilang mga kababayan natin o ng ilang mga tao na dahilan daw ng pagbaba o kaya naman ay paghina ng immigration ng Canada dahil sa naghihirap daw ang ekonomiya ng Canada sa kasalukuyan. Trigger alert ito para sa mga kababayan natin na anti-Canada o kaya naman anti-immigration Canada dahil siguro may frustration sila sa buhay. Pero kung isipin mo kasi mabuti, hindi ito yung hindi ito yung reaksyon ng isang tao na may kinalaman o nag-iisip o kaya naman ay mayroong idea doon sa isang bagay, Kung titignan natin mabuti, sabi ko nga noong mga nakaraang panahon pa, medyo naano na ako dito sa mga sinasabi ng mga ilang kababayan natin patungkol sa Canada na yun nga, naghihirap daw and so on and so forth. Hindi ako, kumbaga, nakumbinse doon sa kanilang punto na ang Canada nga ay naghihirap na raw at ang Canada ay, kumbaga, magkukolapse in few years, parang gano'n na sinasabi nila just to make, kumbaga, mag-post ng comment o kaya naman mag-post ng kanilang mga siguro hinaing sa buhay kung bakit gano'n yung hindi ko alam, Pero ang katunayan niyan sa kasalukuyan, habang pinag-aaralan natin yung mga bagay na ito, katulad ng ekonomiya ng Pilipinas, dahil nga tayo nagtuturo ng social science din, ay nire-relate natin yung ating klase doon sa natural na pangyayari sa kasalukuyan. At hindi lang naman, kumbaga, yung mga sources na ginagamit natin dito sa pag-uusap natin ay nanggaling sa Government of Canada o saan pa man, kundi nanggaling ito sa maraming sources, Sa pagtuturo kasi natin ay dapat medyo marami tayong kaalaman sa mga sources o sa mga pinanggagalingan ng information kung saan tayo dapat kumukuha ng information na i-relay naman natin o ituturo natin, Kaya nga sabi ko, hindi ako kumbinsido sa mga tao na sasabing naghihirap na raw ang Canada, ang immigration Canada raw ay, kumbaga, hindi ko pinoprotektahan o hindi ko sinasabing tama o mali yung mga vlogger na makababayan natin with regards sa buhay Canada at yung sinasabi nila na okay pa rin ang Canada sa kasalukuyan. Well, sabi ko nga, isa ako sa pagpapatunay na okay pa rin ang Canada sa kasalukuyan is because nandito pa rin kami. May bahay kami dito, may sasakyan kami dito, may mga ari-arian din kami dito na pinahintulot naman ng gobyerno ng Canada na mangyari sa buhay namin. So, ibig sabihin ay okay pa rin ang Canada sa kasalukuyan. Hindi yung sa pantahan nila. So, ang end of story dito, mayaman pa rin ang Canada, okay pa rin ang Canada, ang economy pa rin ng Canada ay tinatawag pa rin natin silang G8, Na yung mga top 10, top 20, sabihin na natin ng mga bansa na mayroong matatag na ekonomiya. Unahin natin, napakaraming likas na yaman ng Canada. Hindi lang natin, kumbaga, maiisip kung wala tayo dito sa Canada. Pero if you are here already in Canada, makikita mo na ang yaman-yaman ng Canada sa pamamagitan ng tinatawag nating likas na yaman. Dito na lamang sa Saskatchewan, sabi ko nga, meron tinatawag nating pump jack. Yung pump jack, yung nagsisip-sip ng langis. Ang dami-dami dito. Pupunta ka ng Weyburn, Estevan, something like that. Makikita mo, linya-linya yung nagmimina ng langis. Very wide yung tinatawag nating yung grasslands dito. And yung taniman ng tinatawag nating trigo, napakalawak. Yung minahan ng potas sa Saskatchewan, ang sinasabi ko lang po dito sa Saskatchewan, pag pumunta tayo ng Alberta, halimbawa dadaanan natin yung napakalalaking mga minahan na I could say na very efficient naman pagdating sa tinatawag nating proseso ng pagmimina dahil mula noon hanggang ngayon nagmimina pa rin sila. Ibig sabihin, yung pamamaraan na ginagamit nila dito sa Canada, dito sa Saskatchewan mismo ay mainam. Ibig sabihin, hindi nakasisira ng kalikasan. Although nagmimina sila, pero makikita ninyo na nandun pa rin yung wildlife, pinoprotektahan pa rin yung tinatawag nating mga bird sanctuary. Makikita nyo yan kung nakarating na po kayo dito sa Saskatchewan. Lalong-lalo na in between Alberta and Saskatchewan, makikita nyo doon na may minahan dito sa kabila pero may bird sanctuary doon sa kabila. Paano nangyari yun, Kung ikumpara natin sa Pilipinas, lumaki ako na ang narinig ko palagi sa Bombo Radio, sa DZRH, ay illegal na pagmimina. Parang ganon, So, yung mga ganong usapin na lang, Of course, kung pupunta ka naman ng gawin ng Yukon, makikita mo naman alam niyo naman yung Klondike na tinatawag, di ba? Yung minahan ng ginto, yung minahan ng mga diamante, something like that, ng mga small and big business mining
nagmimina pa rin sila sa kasalukuyan. Pero nakita niyo po ba na mayroong kumbaga mayroong mga pagbabago doon sa likas na yaman? Wala naman, bagkus pinoprotektahan pa rin nila. So, ibig sabihin, yung tinatawag nating sustainable development ay nandun pa rin. Nagagamit yung kasalukuyan ng mga, let's say, kalikasan, pero napapalitan. Ano? Halimbawa na lang, doon sa wood. Bakit ang Canada, ang nagtataka ako noon dati, bakit ang Canada hindi nauubusan ng softwood at ng mga wood na hina-harvest? Nung napagalaman ko, doon sa gawi ng tinatawag nating BC, tinitingnan ko mga helicopter, no? Buhat-buhat yung mga wood. So, ibig sabihin, doon sa thick region na yon, ay doon sila nagpuputol ng punong kahoy. Millions, trillions na mga punong kahoy. Kahit dito po sa Saskatchewan, malawak ang plantation ng mga softwood na tinatawag natin. Ang kainaman dito, ang sinasabi ng mga local noon, nung nabisita kami sa BC, kapag nagpulak daw, nagtaga ng isang nagputol ng isang puno, yung isang company, pinapalitan nila to ng more than 10 times sa pagtatanim nila. So, ganoon ka-efficient yung tinatawag natin lumber dito, yung pagpuputol ng kahoy. Problema natin kung kumpara na naman natin sa Pilipinas, sorry ha, ay hindi ganoon. Kung napulak, hindi na nagtatanim. Pero ang naririnig ko ngayon, mainam na raw dahil nagre-rehabilitate na ng tinatawag nating forest. Pero kung titingnan natin dito, patuloy pa rin yung pagmimina, patuloy yung pagtatrabaho, patuloy pa rin yung tinatawag nating may lamok. Patuloy pa rin yung tinatawag nating pagpuputol ng kahoy pero sustainable development. Isa pa, alam natin na mayroong problema sa tinatawag nating tariff noon, noong kararaang buwan, ang Canada at ang United States. Pero patuloy pa rin po yung tinatawag nating trade industry ng dalawang bansa. At hindi lang naman US actually ang pinagkakalakalan ng Canada sa kasalukuyan. Merong Mexico, South America, merong China of course, hindi mawawala yan. And then of course yung Europe, Australia, nagkakaroon po silang trade. Kaya mayaman yung tinatawag nating yung globalization ng Canada sa kasalukuyan na nagbibigay naman ng trabaho sa mga kababayan natin, sa mga Filipino na nandito. Ano? Halimbawa na lang, yung tinatawag nating mga ng kuryente. Kung titignan nyo sa yung transformer ng mga kuryente doon, 'di ba? Sa mga street post natin, mga kawad ng kuryente. Alam niyo po ba na dito ilan sa mga gamit diyan ay dito ginagawa sa Regina, dito sa amin. Again, na nagbibigay ng trabaho naman sa mga kababayan natin, mga Filipino na nandito. Isa pa sa pinahahalagahan ng Canada ay tinatawag nating edukasyon. Nasa po ako, sektor ng edukasyon. Kitang-kita ko talaga kung papaano yung tinatawag nating pagpapahalaga ng Canada sa tinatawag nating education. Ang bawat bata dito ay mayroong 1:1 yung ratio ng laptop. Hindi lahat ng province, hindi lahat ng division, pero sa division namin, 1:1 ang laptop. Gaano karami ang population ng Regina Catholic Division? Gaano karami ang population ng, let's say, ng Regina Public School Division? Yun pa lang, 2 division pa lang yan. Maraming division dito sa Regina, dito sa Saskatchewan, Southern Saskatchewan. Pero gaano pinapahalagahan ng Canada yung edukasyon na naglalaan ng napakalaking budget para doon. Alam niyo po ba, magkulang lang ng 1.5 million naiintriga na o naiintrigue na o kaya naman ay kumbaga nagugulantang na ang division kapag hey, 1.5 million, malaking slash sa budget namin ito. Kailangan namin kausapin ang gobyerno. Ganun po sila dito. Ganoon pinapahalagahan yung edukasyon dito. Kaya masasabi natin, ang education ay isa sa mga kumbaga pillars ng Canada kung bakit ito mayaman. At syempre, hindi mawawala dyan yung usapin ng immigration, yung matatag na isa sa pillar talaga ng pagyabong ng kayamanan, yaman, ng ekonomiya ng Canada ay tinatawag nating immigration. Immigration, alam natin yan, since 1988, 1970s, 19 kopong-kopong pa, open na ang Canada for immigration, But, ito ba yung sinasabi natin na dahilan ng pagbagsak? No. Kaya nga natuwa ako doon sinasabi nila na bumabagsak daw dahil hindi na kumukuha ng tao ang Canada sa kasalukuyan. I don't think so. Hindi po mangyayari yon kasi nga, kahit na mawala yung sinasabi nating immigration, ang sabi ng mga ibang komento, uusbong pa rin at uusog pa rin ang economy ng Canada. Kaya lang, malaking parte kasi ng tinatawag nating portion ng economy
ng paggalaw ng gross domestic product at ng gross national product, GNP, GDP ng Canada ay isa sa aminin natin na nanggagaling sa tinatawag nating immigration, sa mga immigrants kung tawagin natin. Kami na nandito na sa Canada. Kaya doon sa tao nung sasabi na bumabagsak ang immigration Canada, hindi po mangyayari. Yes, nagbawas sa work permit, nagbawas sa tinatawag nating pag-i-issue ng labor market impact assessment, nagbawas sa tinatawag nating international students and so on. It's because so many factors. No? Hindi natin makukuha agad sa isang video yan. Pero ang alam natin, tuloy pa rin ang immigration sa Canada sa pagkuha ng mga immigrants sa Canada kasi nga kulang pa rin talaga sa tinatawag nating manpower, no? Ang Canada. Maraming opportunity pero sa kasalukuyan, medyo nagbawas sila. It's because of different factors. Halimbawa, yung housing. Saan nga naman i-house? Saan nga naman yung trabaho gusto ma-prioritize yung mga nandito na. So, syempre, talagang ganun, no? Bahay nila to eh. Bahay ng mga nandito na eh. Kaya, we have to respect that. Ayan, no? Bangayan sa Senado. Pag-usapan natin sa susunod. May mga senator ba dito sa Canada? Samantalang yung senator natin dyan sa Pilipinas, hindi ko alam kung anong nangyayari dyan. Nakakadismaya, sa totoo lang, naisipin na yung mga senator pa natin ang gustong, kumbaga, ay pasimula ng mga gulo, no? In terms of politics and governance, wala akong masabi sa tinatawag nating politika dito sa Canada dahil maayos yung pamalakad, very less yung corruption na hindi tulad, again, sa Senado sa Pilipinas na bookingan ng hindi natin alam kung ano yung binubuking nila at maraming issue. Ngayon na natin pag-usapan niya, nakaka-stress. Of course, yung tinatawag nating serbisyong panlipunan, government services, public services. Alam na natin yan, hospitalization, healthcare, and so on, mga serbisyo, efficiency doon sa pagbibigay ng goods and services sa mga tao. Wala tayong masabi na pag-usapan na natin yan sa mga nakaraan at yun ang isa sa marahil, mabilis na serbisyo ng gobyerno para sa mga tao na ngailangan dito sa Canada. Yun ang, kumbaga, isa sa mga talagang nag-drive para masabi natin na mayaman, not only in langis and ginto ang Canada, it's because of goods and services too. So, ibig sabihin, hindi lang sa langis o sa ano pa mangyamang mineral, mayaman ang Canada, kundi dahil sa marunong sila na gamitin yung kanilang likas na yaman. Yung sabi nga natin yung sustainable development na habang ginagamit yung mga likas na yaman na ito ay hindi naman napapabayaan yung tinatawag nating likas na yaman. At kung sabi ko nga sa inyo, kung pupunta ka sa mga parks and leisure center, nandun pa rin yung likas na yaman, yung pagkonsidera sa likas na yaman. Halimbawa na lang, dito sa mga residential area, dapat hindi puro semento. Kundi dapat may part ka na mayroon ding damo kasi yung oxygen nga naman, di ba? So, tingnan nyo yung kaisipan na ganon. So, ibig sabihin ay hindi totoo yung sinasabi ng mga kababayan natin o ng mga ilang nagkukomento, hindi sa comment ko, hindi sa post ko, hindi sa video ko, hindi sa vlog ko, kundi sa mga nababasa natin o nag-vlog din na humihirap ang Canada, it's because of immigration, no? Mayaman ang Canada sa maraming dahilan. Sa isang part lang yung immigration ng kabuuan ng kwento ng ekonomiya ng Canada. Pero it doesn't mean na maapektuhan nito yung iba't ibang sektor, no? Maapektuhan in the sense na sa maliliit na bagay. But it doesn't mean na kailangan nito na maapektuhan directly doon sa bagay na yun. So, nangangahulugan na dapat kailangan mag-research muna tayo bago tayo magbigay ng mga panukala, kuro-kuro doon sa mga sinasabi natin sa kasalukuyan para hindi, kumbaga, nagbibigay ng maling impormasyon sa mga kababayan natin na nagnanais sa makarating dito sa Canada, no? So, yun lang, yung ating kuro-kuro sa kasalukuyan at pag-uusapan natin sa susunod siguro, may senator. Natawa ako doon sa isang comment eh. May senator po ba dyan sa Canada? Siguro doon sa issue ng barilan sa Senado, parang gano'n. So, sige, pag-usapan po natin yan sa susunod na. Paalam, kita-kita tayo.